Hi, ako si Mengay at ang aking asawa na si Totoy at ang aming anak na si Ethan. Malaki ang aming pangarap para sa aming mga pamilya at makatulong sa maraming tao. At dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas, kami ay nakipagsapalaran sa ibang bansa. Tara at samahan niyo kami sa aming araw-araw na pamumuhay dito sa bansang Espanya. At kung bago ka lang dito sa aking channel, gusto kong ipaliwanag sa iyo kung saan nga ba nagsimula ang pangarap kong magtrabaho sa ibang bansa. Taong 2022 nang maisipan kong mag-apply papuntang abroad bilang domestic helper. Katulad ng iba, nag-apply din ako sa maraming agency at sumabak sa iba't ibang training. So fast forward tayo, may isang employer na taga Norway ang nag-interview sa akin at pagtapos ng interview on the spot, hinired niya ako at nag-process ng documents. And yes, after 3 months, welcome to Norway! At dito, nagsimula pa unti-unti ang pagbabago ng aking buhay at ng pamilya ko. Na-experience ko mag-travel sa iba't ibang parte ng Europe katulad ng Spain, Sweden, Denmark, Germany nang dahil sa program na ito. At syempre, na-experience ko din ng 4 season na spring, autumn, winter at summer. Hindi ko nga sukat akalain na nung umpisa talagang na-experience ko na yung mga ganitong bagay na dati pangarap ko lang at pinagdadasal ko lang sa ating Diyos. Matinding pagsubok at paghirap muna ang pinagdaanan ko sa Pilipinas bago ko nakapag-decide na magtrabaho at mag-apply sa ibang bansa. Talagang totoo nga yung sinabi sa Bible na you don't know what I'm doing now but someday you will. At unti-unti kong naintindihan kung ano ang plano sa akin ng Diyos. Alam mo, every time nga napupunta ako sa isang lugar, wala akong ibang sinasabi kundi, "Oh God, napakaganda ng creation mo. Salamat dahil hinayaan mo ko na ma-experience o makita yung mga gandang lugar na ginawa mo." At hiniling ko din sa Diyos na gamitin niya ako para matulungan yung mga kapatid ko na makarating dito sa ibang bansa. Prayer na hindi binigo ng ating Diyos. Dahil isang taon bago matapos ang aking kontrata, eto at nandito na rin ang mga kapatid ko. Yes, sa isang taon at sa isang bansa kami ay magkakasamang nagtatrabaho dito. Iba yung saya dahil unti-unti na namin naibibigay yung pangangailangan ng mga pamilya namin sa Pilipinas at tustusan yung pag-aaral ng aming mga kapatid. Nag-decide na rin kami na pauwiin ng aming papa na noon ay nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia. Pero ganun pa man hindi ko magawang mag-enjoy dahil may asawa at anak din ako na naiwan sa Pilipinas. Patapos na nga ang aking kontrata sa Norway at palagi akong nagdadasal at humihingi ng gabay sa ating Diyos. 4 months bago matapos ang aking kontrata sa Norway, nagbakasyon ako sa Pilipinas para makasama ang aking asawa at anak, pati ang aking mga mahal sa buhay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko neto dahil may plano pa akong bumalik sa ibang bansa at hindi ko alam kung makakaya ko pa bang iwan ng aking anak. Sobrang excited at talagang miss na miss ko na yung anak ko. Gustong-gusto ko na siyang yakapin. Gusto kong bumawi sa kanya sa mga panahon na wala ako sa tabi niya. At eto na nga. Hindi ko na nga siya masyadong nakilala. Ganon din yung boses niya dahil sobrang laki ng pinagbago. Iniwan ko kasi siya ng Pilipinas. Sobrang payat niya at sobrang liit. Pero ngayon sobrang laki na halos hindi ko na siya mabuhat. Parang nasasaktan niya ako ng mga oras na to kasi ayaw niya akong yakapin. Ayaw man lang niya akong tignan. Siguro dahil hindi pa siya makapaniwala at naninibago siya na andito na ako sa harap niya. Pero sobrang saya ko, talagang tanggal lahat ng pagod, lahat ng luha, lahat ng iyak na ginawa ko sa ibang bansa para lang ibigay yung pangangailangan niya rito sa Pilipinas. At ngayon, talagang sobrang kasama ko na siya. Kapaniwalang talagang hawak-hawak ko na yung mukha niya. At yes, oo nga, nasa Maynila na nga ako nito dahil may jeepney na akong nakikita. So, welcome to the Philippines! At mahaba-haba nga tong story na to. Siguro gagawa na lang ako ng part 2 para mas may paliwanag ko sa inyo ng maayos kung paano kami nagsimula dito sa ibang bansa. Pwede naman pakishare ng video na to at i-like nyo na rin para marami pa tayong ma-inspire at para magkaroon kayo ng idea lalong-lalo na sa mga gusto mong makapagtrabaho dito sa ibang bansa. So, paano hanggang dito na lang? Abangan nyo na lang yung aking susunod na video para ipaliwanag sa inyo kung paano ko nadala ang aking asawa at anak at paano, ano ang trabaho namin dito sa Espanya at pagkano ang sahod namin at marami pang iba. So hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much.